Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Nalampasan ng Bureau of Customs o BOC ang target collection nito para sa Oktubre taong 2023 na may halos 80 billion pesos na total revenues. Batay sa preliminary data, nakakolekta ang BOC ng abot sa 78.616 billion pesos noong Oktubre, nakapagdala ng 1.4% na pagtaas o 1.084 billion pesos na higit sa target collection nito para sa buwan. Para sa 10-month period mula Enero hanggang Oktubre, umabot sa 739 billion pesos ang kita ng BOC na may 2.4% na higit pa o 17.287 billion pesos na mas mataas kaysa sa 721.1717 billion pesos target collection nito para sa nasabing panahon. Sinabi ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio, tumaas din ng 3.57% o 25.482 billion pesos ang kita ngayong taon mula sa koleksyon noong nakaraang taon na 713.522 billion pesos. Matatandaang lalo pang pinalakas ng BOC ang mga pagsisikap nito sa trade facilitation nitong Oktubre 18. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinilala ni House Speaker Martin Romualdez ang matibay na ugnayan sa pagitan ng Kamara at Senado. Kasabay ito ng formal na turnover ng mababang kapulungan ng 2024 General Appropriations Bill sa Senado. Ayon kay Romualdez, nakapaloob sa panukala ang 194.5 billion pesos na realigned funds para palakasin ang national security ng bansa, proteksyonan mula sa epekto ng pandaigdigang inflation at tiyakin ang seguridad sa pagkain. Sa maikling mensahe ay pinasalamatan ng House Leader ang lahat ng miyembro ng Kamara sa pagkilatis sa budget at pagtiyak na maipasa ito sa tamang oras. Sinabi rin nito na bilang pagtalima sa desisyon ng Korte Suprema ay nagpatupad sila ng reforma para sa tuluyang pagbuwag ng pork barrel system. Umaasa naman si Romualdez na magtutuloy-tuloy ang kooperasyon ng dalawang kapulangan para sa pagpapabuti ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umaasa ang McDonald's Philippines na makakapagtalaga sila ng mahigit 500 empleyado ngayong taon sa ilalim ng Job Start Program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Layunin ng Job Start Program ang tulungan ang mga bagong college graduates at mga out-of-school youth na kahit first-year high school lang ang tinapos ay makakuha ng trabaho. Magsisimula sa 10 araw na Life Skills Training Program ang mga benepisyaryo ng programa na may allowance mula sa DOLE at sa Public Employment Service Office o PESO. Magkakaroon din sila ng technical training sa McDonald's Philippines at dadaan sa job matching at referrals sa mga business partner ng programa. Magkakaroon muli sila ng training sa loob ng 3 buwan o 600 oras na may allowance mula sa DOLE at 75% ng minimum wage ay babayaran ng McDonald's Philippines. Nagsimula ang McDonald's Philippines nang may 31 benepisyaryo noong nagsimula ang Job Start Program taong 2016. Una nang sinabi ng McDonald's na layunin nilang mas maraming ma-hire na senior citizens at mga persons with disability sa Maynila.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.